snatcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin na. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Ito, anong grade na? Anong eskwelahan ito? Ito, anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? Boyfriend ka na? Saan mo gusto kumain? Makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganun pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pa din yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan, ako pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kaysa natapos lang na grade 3, grade 4. At madami yun. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, huwag nating tigilan ang ating mga anak. Pakulit-kulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025 ngayong darating na buwan. Kay baon mo na tagam, kakaunti mong tagam atong 2022, no? Yan lagi. Meron pa isang beses, Bisaya, sa Cebu, ay sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na silang istorya, wala na silang brain. Wala na brain. Hindi, Sarah, anak mo, yes ma'am. Ano siya, nakakaon kang tagam nyo. Basta ikaw, kaon-kaon, sakto, okay na po. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang
i-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na namin ko na siya. Muingon na din na sila o imuhaning salat na na. Wala na yung lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon! Kahapon! Kasi dinala ko yung guest ko sa Disneyland. So na yung mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba kay Inday sana no? Nabudol ba yung tungod nimo? Sabi sa akin, maalala ko yun. Kaya ba sana Tagalog siya kay kanang waray man tayo sa nangkod. Waray man na sila dito no. So nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki ko kayo siya niya. Senior pa. So wala lang yung po niyo. Alala lang ko. Pasensya na sir. Pasensya na. Akala ko kasi, wala naman tayo sa balik. Akala ko kasi, gusto niya na mas maganda bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin tumakbo kami, unity at continuity. Doon tayo nabudol eh. Sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatakot, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi, paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So, sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong sandali lang, ma'am. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So, sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4 most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam niyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So, taga-Pakibato mo ba? Mabiyak din
na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo. Ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years, 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil, sabi nga ni Pastor Kimuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay ulit-ulit pa, balik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. Mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo. Ang ugali ng mga